Kaya po, paano po kami magiging force multipliers kung yung mga rifles po namin ay Okay, gusto ko lang i-clarify kay Mr. Oltebes. Ano po ang basis ninyo para sabihin ninyo lahat tayo may threat? ng mga rifles? Kasi po, para po makapag-practice po kami sa range, and hindi po natin masasabi, wag naman po sana mangyari, no? When magkagulo po rito, kami pong mga legal gun owners ay pwede pong maging force multipliers. Kaya po, paano po kami magiging force multipliers kung yung mga rifles po namin ay nakatambay lang po sa bahay o nagiging paperweight lang po, nakadisplay lang po nasa gun cabinet. Sana po mga sir, bigyan po ninyo kami ng pagkakataon na mailabas po namin ang aming mga rifles upang makapag-practice po kami. Huwag po kayo mag-alala, kami pong mga responsible gun owners ay dumaan po sa mga requirements po ninyo, neuropsych, drug test. Sumunod po kami sa lahat ng mga requirements, patakaran po ng kinauukulan upang makakuha po kami ng LTAP. Sana po it's about time na pagkatiwalaan niyo naman po ang mga responsible gun owners. Huwag niyo po kami pagdudahan o hindi po kami yung kalaban. Sabi nga po nila Ma'am Gina, pare-pareho po tayong galit sa mga loose firearm. Sila po yung nagko-cause ng crime, hindi po kami. At kung meron man po na meron po man mga responsible gun owners na gumawa ng crime, I think it's about less than 0.1% lang po yun, ayon po sa statistics. Muli po, nagpapasalamat po kami, mga legal gun owners na sa gun community sa pagkakataon na binigay po niyo sa amin. Mr. Chair. Okay, Congressman, are you done with your, are you done, Apo. Sige, Congressman Bosita, please. Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify kay Mr. Oltebes. Ano po ang basis ninyo para sabihin ninyo lahat tayo may threat? Kung nababalitaan naman po natin sa mga balita, sa mga newspapers, sa mga TV, may mga naho-hold up po, yung mga ganon, nabibiktima po ng crime. So, Mr. Chair, is Mr. Ong saying na even ordinary employee dito may threat? Ganun po ba? Gusto ko lang malinawan po kasi medyo nakakatakot yung nyo po para sa mga ordinary individuals na lahat pala may threat. Yeah, what I'm saying is meron po tayong potential na maging victim po ng mga crime, mga street crimes po. So insisting po kayo na lahat may threat? Lahat? Ibig sabihin pong lahat, 100% ng Pilipino may threat? Yun po ba gusto niyo sabihin, Mr. Tevez? Pwede po yun. Opo. Hindi po yung pwede. Ang gusto ko pong i-clarify sa'yo, pag sinabi po ninyong lahat, 100%, kahit yung mga bata na inosente. Ay, hindi naman po. Hindi naman po. So, I stand corrected po, Your Honor. paki-correct po ninyo kasi hindi po tama yon na parang sobrang gulo na sa Ay, Pilipinas. hindi naman po. Hindi po yung ibig kong sabihin, Your Honor. Pwede po ba, Mr. Chen, na ma-strike out yung kanya statement Yes na po. lahat may threat? Right, so there's a motion to strike out that Thank you po, that Congressman portion of your Busita. Thank you po. position. Mr. Chair, Yes, Congressman Ako, please. point of order. I think the resource person is willing to withdraw from his former statement. So there's no need for us to come up with a motion to strike out the statement. Opo. I stand corrected po. Sorry po. Okay, so we'll be striking that out. The COMSEC is hereby directed to strike that portion of his statement. Are you satisfied, Congressman Busita? Please. Yes, thank you, Mr. Kinawag ko lang, Mr. Chair, kasi yung ating pong mga kababayan, medyo naalarma pagka may mga information na hindi naman tama. Ang dami na nga fake news, dadagdagan pa natin. Maraming salamat po, Mr. I Chair. agree with that. We have to be careful with our statement. No? Sorry po, Your Honor. Yeah, we understand. But especially now that yung social media ay napaka bumilis pumikap ng mga statements that are being delivered.
on every committee on the House of Representatives. So let us be careful. All right. So we'll be proceeding to the next resource person, yung advocate for better gun rights, si Attorney Brian. Go. Brian, go. Good morning. Yes, sir. You are recognized, please. Thank you, the Honorable Chairperson. First of all, I would like to thank this Honorable Committee for inviting us all here. And we're gathered here today to take time out of their days to conduct a committee hearing. To reiterate some of the sentiments of the fellow resource persons, we would like to express support to the bill submitted by the Honorable Chairperson, and also I also would like to reiterate some of the reservations presented with House Bill 9718, specifically as mentioned by Attorney Rodriguez regarding the limitations of the number of the firearms, as well as the limitation on the amount of ammunition